Chismis na Baklita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pagkawag mong sabihing radyo. Sabihin mo. Energy! Yan. Isang magandang umaga pa rin Metro and Mega Manila. Sa lahat pa rin po ng mga naghahanap buhay ngayon sa lansangan man, sa palengke, sa kanilang mga tahanan. Yung mga may mga online business. Oo nga. Diba? Naway kayo kumita ngayong araw na ito and have a blessed day sa inyong lahat. At syempre sa mga nanonood at nakatutok sa atin sa ating mga digital platforms on Energy FM, Facebook, TikTok, of course, and YouTube ng mga team replays. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Hello Philippines and hello world. Uy, hindi ikaw si Tony Gonzaga. Ay, hindi pala. Magpakilala ka. Ako po si Kiri. At ako naman si Biggie. At ito ang pinakamaduming talk show sa balat ng radyo, ang Baklang Dirty. Baklang Dirty. So, wow. Iba na. Hindi na baklitas, diba? Pero eto na, pagkakataon nyo para magkaroon kayo ng instant premyo. Bibigyan namin kayo ng 500 pesos para sa ating Hangga Bingo Plus Panalo! Oh, bakit sandali? Asan na yung maglalaglag ng bola? Nakakaloka. Hirap! Kung nakikita nyo, yan yung kahapon pa. Yan yung kahapon pa. Ayan. Ilalaglag ulit natin. Ilalaglag natin para malaman ulit. natin. Diba? So, malalaman natin ngayon, pipili tayo ulit ng lucky card for the day. Kung ano nga ba ang ating lucky card para sa ating pangga Bingo Plus Panalo. Hatid yan sa atin ng Bingo Plus, Bingo sa Saya, Plus sa Panalo. At syempre, eto na, kukunin na natin ang bola ulit. Ilalaglag natin. Yan, ilalaglag mo na, be. I-shoot mo na siya. I-shoot mo na ang bola. Ay! Ayan. Inyo nang nakikita mga pangga, lumaglag ang lucky card sa 10 of Spades. Para sa programang Baklitas yung mga pangga, wala kayo ba pwedeng gawin kung ipakinggan at titigan lamang at tandaang mabuti kung saan nga ba lumagapak ang ating bola sa ating Pinoy drop ball. Diba? Ang lucky card natin ay 10 of Spades. Kaya diba, tandaan nyo lamang yan para magkabit kayo ng 500 pesos on air. Plus, kung kayo ang siswertehin, additional 500 pesos online. Yes, Mare. Diba? Wala kayong pwedeng gawin kung itandaan lamang yan at antayin ang Hudi at ni Kuya Chico kung saan at kailan kayo pwedeng tumawag. Pag pinaikot niya ang roulette at matapat sa programang Baklitas, kailangan niyo masabi ang 10 of Spades. Diba? Ng bonggang-bongga. Kaya din natin, Mare, ang ating mga pangga na i-download na ang Bingo Plus app sa inyong App Store at Play Store. Para mas ma-enjoy ninyo ang paglalaro. Pero paalala pa rin natin sa lahat mga pangga that gaming is 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. At syempre, mamayang hapon na po yan, of course, ang episode 3 ng Baklitas sa podcast. Anyari, te? Kakatendon mo yan. Diba? Ulitin natin. The Baklitas sa podcast Season 2 na. Powered by Bingo Plus, Bingo sa Saya, Plus sa Panalo. At nabayanan nyo yan sa Spotify. Yes. Mamayang hapon po yan ang Season 3. Correct. Ay, Episode 3 sa Season 2. Wow, advance Season 3. Claiming. Hindi, Mare, ganun ka. Ano yan sa'yo? Claiming. Ganon, diba? But anyways, mga bangga, yan, Bing. Yan, babay na, Bing. Maraming salamat. Diba? Bongga. Yung energy ng mga bakla pang Friday na ewan ko din ba? Naubos. Ikot na muna yung camera. Naubos ka. Diba? Ang saya-saya natin. Pero ikikwento natin, Mare, kung bakit naubos ang energy natin. Oo, diba? Dahil nga ang dami natin nakadaupang palad. Yes. Na mga kapatid natin sa larangan ng, alam mo yan, panunulat. Sa media, broadcasting, of course, diba? Na nandyan na mga nakasama natin. Unang-una gusto ko na rin batiin si Mr. OG Diaz. Hello po. Magandang araw. Yes.
At syempre, Mare, nakatutok sa atin ngayon si Hungry Boss, si Kuya David Bowie. Correct. Oo. Diba? At si Kapitan. Oo. Si Kapitan JV. Yan. Hello. Thank you for watching. At syempre, pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa nangyari kagabi. Oo nga, Mare. Kasi nga, Mare, na-shock ang mga kasamahan natin sa media, entertainment, press, and media na talagang nang biglang sumulpot ang Marqueras. Ngayon, ito na nga, Mare. Ilang linggo na ang nakalilipas, Mare, mula nung mapag-usapan ang tungkol sa ugnayan di umano nitong si Mr. Jojo Mendrez at itong si Marqueras. Kapitan VJ, hello. Yan. Ang nakakaloka lang dito, Mare, sa mga interviews, ay sinabi naman nitong si Mr. Jojo Mendrez na wala namang espesyal na pagtitinginan sa kanila ni Marqueras. At nilinaw na din yan ni Marqueras, Mare. Correct. Na sabi niya, yung nakita daw sa Okada, actually, collaboration daw po yung mangyayari dapat nun. Kumaga parang mayroon silang project na gagawin. Hindi project, Mare. Bale, ang mangyayari, kukuhanan nila si Marqueras ng reaction video doon sa papakinggan niyang song, which is yung song ni Mr. Jojo Mendrez. Yung Somewhere in My Past, yung kanyang revival song. Na sinulat ni Dr. Mon del Rosario. Doc Mon del Rosario. Pero Mare, hindi pa man nag-iinit ang mga puwet nila sa Okada, nakunan na nga, Mare, ng picture at video at nag-viral ka agad dito. Correct na kumalat, diba? Kasabay ng pag-viral nito, Mare, ay ang usap-usapan na di umano itong si Mr. Jojo Mendrez at si Marqueras ay may espesyal na pagtingin sa isa't isa. Actually, kagabi, diba? Yan ang mga ibang sa mga katanungan ng entertainment press. Pero eto na nga. Kagabi ay tuluyan na nga. Tuluyan na nga pinag-overthink. Lalo. Hindi, kasi di ba yung tanong sa kanya kagabi? Diba, sinabi nga niya na ayaw, totoo naman din, di ba? In fairness naman to Sir Jojo Mendrez. Yes. Na sinabi niya na ayaw na niya kasi itong sagutin kahit paulit-ulit yung tanong ng mga press at ng kapatid natin sa media na kung ano nga ba ugnayan nila ni Marqueras. Pero sinabi nga niya na ayaw na niya itong sagutin kasi kung sasagutin niya, bibigyan din ng ibang pakahulugan. Hindi niya na alam kung saan siya lulugar. Kung hindi siya, bibigyan ng ibang pakahulugan. Kung oo siya, mas lalong lalala. Correct. Diba? Na nakakaloka. Pero yun na nga. Diba? Matapos niya sagutin yun, nasabi niya lang na let's put it that way na ganito lang kami, friends, diba? Na colleagues na ganito, na nagtutulungan din naman na dahil na sa isang industriya. Pero, nang dumating ang Marqueras na hindi alam itong si Jojo Mendrez na darating, itong si Marqueras na may hawak na flowers. Correct. Diba? Ayan, nakakaloka. Nakakaloka. At talaga nga naman, naging balang lahat. Diba? Ayan ang flowers na iniabot sa kanya. Ngayon, Mare, eto na ang nakakaloka. Kasi kagabi, meron tayong hindi inaasahang pangyayari na magaganap bukod dun sa nangyari kay Marqueras. Na naganap. Kasi hindi pa man natatapos po ang press con kagabi, ay agad po na umalis itong si Mr. Jojo Mendrez dahil nga daw po nagkaroon siya ng hyperventilate. Hyperventilate. Nandito yung may binigay silang pahayag mula sa Aqueous. Ayan. I-flash lang muna natin, napapanood natin. Kumaga parang dahil dun sa mga ibang press din na medyo na-shock din. Diba? Eto muna, basahin natin ang kanilang official statement. May actually mga nagtampo kasi hindi nakapagtanong. Hindi nakapagtanong at naputol yung Q&A. Eto ang kanilang galing sa Aqueous Entertainment. Basa, Mare. To our dear guest last night, thank you for your support and making our MediaCon successful and memorable for Jojo. We sincerely apologize if we cut the program short last night. Due to overwhelming atmosphere, Jojo had to excuse himself because of hyperventilation. But rest assured that he's okay now and in good shape. Sorry po sa mga nakapagtanong kagabi, but I hope sorry po sa mga hindi nakapagtanong kagabi. But I hope you all had a good time. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sincerely, Aqueous Entertainment. Ayan. Diba? So, eto na nga, Mare. Ang issue ngayon, Mare, ano bang ibig sabihin ng hyperventilation? Yung nakatodong electric fan ba yun? Tapos,
Nakatodong electric fan ba yun? Tapos gumaganon yung electric. Ganon. Yung nagbabibrate. Yun yung ay, hindi nagkanon si Jojo Mendres. Charot-charot lang. Hindi siya nanginig-ginig. Hindi, kasi alam naman din natin, di ba? Dahil hindi naman din lingid sa kalaman natin, di ba, na medyo, alam mo yun, may mga medical condition siya ng mga pinagdadaanan. Yes. And yung latest single niya na pinromote niya kagabi. Which is yung nandito lang ako. Di ba, sinabi nga niya, nung time na ni-record niya yun, parang, di ba, na kailangan niyang mag-steroids yata. Yung basta may siya. Basta may ininom siya tranquilizer. Tranquilizer. Steroids lang din. Sabi tranquilizer daw eh. Ano yun? Hindi na Kasi talagang kabang-kaba siya. Kasi nga, syempre, the Jonathan Manalo. Correct, diba? At syempre, paalala na rin natin at syempre, para sa kalaman na rin ng lahat that starting yesterday, Mr. Jojo Mendres himself is already a recording artist under Star Music ng ABS-CBN. At hindi magtatagal, Mare, ay maririnig na din natin yung bago niyang, alam mo, hindi ko alam kung tatawagin ko pa siyang Revival King kasi may original song na siya. Diba? Pero eto, meron pa akong nahagip na issue. Ano? Alam mo ba na yung Revival King na yan, di ba natanong yan kagabi? Kung ano ang masasabi mo sa mga, yung mga tumatawag siyang Revival King, di ba? Di ba mga ganon-ganon? Ayan yung nagtanong niyan, yung kapatid natin from Bandera. Ngayon, diba? Mare, ang nakakaloka dito, kaya pala natanong yan kasi may issue pala nitong nakaraan sa mga fans nitong si Mr. Jojo Mendres at fans din nitong si Jed Madela nagbabangayan kung sino talaga ang Revival King. Ganun ba yun? Kasi kung matatandaan natin, Mare, may mga awitin din itong si Jed Madela na may I-revive din siya. Pero kasi, hindi naman nakikipagpaligsahan itong si Mr. Jojo Mendres. Correct, diba? Wala namang ganung ganap eh. Jed, sa TikTok ka na lang. Correct. Diba? Doon ka na lang, B. Kung may Revival King. Diba? Sino na lang ang Revival Princess or diba? Queen? O kaya may mga may mga special awards. Gano'n. Diba? Second most. Gano'n. Diba? Ibahin natin. The Revival Queen, tapos yung isa, The Remake. Diba? Ano pa ba? O kaya The Revivals of Songs. The Retouch. The Retouch. Ano ba yun? The recarrying. Ganon. Pero hindi, di ba? Nakakasad naman yung ganon. Si Jed Madela pala yun. Kasi nga, Mare, may mga nagsasabi na mas kay daw itong si Jed Madela na tawaging The Revival King. Sino ngayon ang nasa limelight? Hindi! Sino ngayon ang may Nasa Star Music din ba si Jed Madela? Parang wala yata. Hindi ko rin alam. Di ba parang wala ko masyado madalas ko na siya nakikita sa TikTok. I have nothing against Jed. Mahusay si Jed. Mahusay naman din siya kumanta. At nilinaw din nitong si Mr. Jojo Mendres, very humble itong tao na to. Totoo, diba? Nasabi niya ay siya nga daw ay merong agam-agam bago niya awitin yung Somewhere in My Past kasi ang daming artistang magagaling daw. Correct, na nag-audition, ang daming, alam mo yun, na talagang, alam mo yun, na gumusto na i-revive nga. Hindi si Julie Vega. Kasi wala na si Julie Vega. At hindi rin... Yung kanta lang niya. Hindi niya susunod. I-revive si Julie Vega. Yung kanta lang niya. Correct. Diba? Huwag kayong dyan. Diba? Kaya nga naman, diba? Para din sa lahat, diba? Sabi nga ni Sir Jojo kagabi, kung sa pero nag-overthink ka ba? Kasi tinuldukan na nila yung issue na meron silang relasyon. Ako naman hindi kasi siguro as a supportive friend baka naman ganon. Sabagay. Diba? Tsaka isa pa, pagbibigay ng bulaklak, it doesn't mean naman na may relasyon, may ganito, diba? Hindi ba pwedeng paggalang kasi? Pero isa lang ang nasisigurado ko. Event siya, Mare. Diba? It's an event na... And special event for Jojo Mendres. Na occasionally, na kumbaga parang para talaga sa kanya, yung okasyon na yon na I think pagbibigay ng flowers is, alam mo yon, akma naman din. At saka isa lang nasisiguro ko, apaka-sweet pala ni Mark Hera sa kaibigan. Diba? In fairness, hi to Mark, nakita kami kahapon sa labas bago siya may paandar ng pagbibigay ng bulaklak. Diba? Na Ecuadorian roses ata yung mga binigay. At nagkagulatan pa, sabi nga niya, uy kuya, nandito ka. Nandito ka din, Mark. Bakit? Correct. Hindi lang yan. Hindi lang sila ang mga nakita natin kagabi sa event. Correct, diba? Bukod kay Mr. Oji Diaz. Sabi dito, ano yung binulong kaya ni Mark kay Jojo nung nagbigay ng flowers?
Ay! Ano kaya? Diba? Well, hindi naman natin malalaman dahil ang layo namin pare-parehas, diba? Baka ang binulong niya ay Resorts World Manila. Ay! Promotion! O kaya, bayaran mo yan. Hindi. Bayaran mo yan. Baka pang-promote ka. Laki niya na. Lugar yun. Hoy, baka naman. Hindi na pwedeng bawiin. Hoy, Resorts World. Pakihati kayo sa akin sa pagbabayad, Na-promote bigla. Yung politiko na binanggit ko, diba? ilang buwan na nakalilipas, hinuhulugan ko pa rin yun hanggang ngayon. Diba? Diba yung mga ganong aspeto? Pero tingin mo, ano nga ang ibinulong? I love you, ang galing mo. Hindi. Congrats. Natipong siguro, baka kumanta rin. Ang iksi lang nun, ano kakantahin mo? Yung tipong, may bulong. Yun yung kinanta. O kaya, So, bahala kayo mag-isip kung ano yung binulong. Oo nga. Kung ano yung naging bulong. Oo. Diba? Nakakaloka. So, mapapalitan na kaya the Revival Whisper King? Oo. Malay mo. Ay, binulong nga ni Sir Jojo. Ano kayo? The Whisper King. Hindi. Di parang wala na pinag-away. Alam mo, hindi na talaga dapat Revival King kasi may original song ka na, Sir Jojo. Pag-isipan mo itong maigi, Diba? Ano nakakaloka? Kasi pinasok mo na din naman Star Music. Diba? May original song ka na. Revival King pa rin kaya. Diba? Malay mo naman, sabi nga ni Jeff, the Revival Band. Ano yan? Ballet! Brownman Revival. Hoy, hindi siya brownies. Hindi, yung Brownman Revival. Yung banda. Lintik na pag-ibig, parang kay Mark lang. Ay! Hindi! Hindi sila pumapag-ibig. Oy, magkaibigan yung dalawa. Huwag yung bigyan ng kulay. Huwag na natin bigyan pa ng pakahuluganan, diba? Kung ano man yung nasaksihan nating lahat kahapon, let's put it na lang, siguro baka it's a friendly, diba? Or alam friendly mo yun, whisper, friendly flower. Diba? Malay ba naman natin, bilang, alam mo yun, tingin niya is as a brother. Nagbubulungan yung mga natin, diba? mga interns natin. Na nakakaloka. Binulong niya, kaya? Ang galing mo. Sabi niya, buti pa alam mo, Nene, Vergara. Correct. Kami hindi nga namin nabasa. At kung gusto nyo mapanood, yung mismong video, meron akong pahapyaw sa aking TikTok account. Ano? Nung pagbibigay nung Akala ko nung bulong. Ay! Meron nga yung gumanon. Magpasalamat tayo dahil meron tayong paparazzing kasama. Ang bilis ng kamay, di ba? Oo. Shout in out fairness, kay Iyo. Naman. Salamat, Iyo. Ang dami niya nahuling mga diba? At saka batiin lang din natin ang napakabait na si Wendell Alvarez, ang barikotot. Yes, diba? Of course, si June Lalin. Sino pa, Mare? Ayan. Naku, baka magtampo yung mga hindi natin mapangalanan. Guardi Rula, Pilar Mateo, Jobert Sucaldito. Thank you so much. Si Mama O. Oo, si Mama O. Yung nakausap natin kahapon. Na love niya tayo. Yes. At syempre, yung mga yung mga taga-media. Oo. Dami. Mga taga-media. Of course, diba, nandun mga taga-banderas, mga Bante Tonight. Pep. Diba, mga taga-Pep na nandoon. Oo. Diba? Ay, patiin lang din natin, Mara, si RJ Barcelona, Manliklik. Siya yung nakitable sa atin doon sa tapos nakihati pa doon sa mixed nuts. Hi, RJ, sa pizza. Ay, sa pizza. Oo, diba? Hi, RJ. Hindi, alam mo si RJ talaga, isa sa masikaso talaga sa ating kahapon. Thank you so much, RJ. Alam diba? mo, isa sa mga nagustuhan ko din doon, iba mag-asikaso ang Aquarius Entertainment. Diba? Ang bongga. As in talagang bubusugin ka talaga ng bongga. At saka, oo naman. Diba? Nakakaloka. Thank you so much po ulit once again. Ayan, doon po sa mga nag-ano. Yun nga lang, di na natin inabot yung Mare, yung lechon. Oo, wala. Wala na. Nategi bam-bam ka agad. Oo. Pag tapos ng show, Wale. At saka, Mare, ang daming mga nagme-message sa akin na pakiabot po sa Aquarius Entertainment na maraming salamat sa pagbibigay nila ng mga papremyo. Kasi naman, Mare, namigay lang naman ng mga TV. TV, diba? Microwave, tapos lahat, ang daming appliances na pinamigay. Of course, namigay din ng smartphones. Oo. Diba, ng bongga? At hindi lang din yun, namigay din ng cash prizes bilang papremyo. Oo diba, nga. ang dami talaga niyan. Kuya David, si Cesar, pinagnanasaan niya yung loot. Yung mga hindi kinlame. Pag ako pinadala, wag ka manghingi, o ano. Idamay niya.
Pag pinadala sa Charot akin lang. Pag pinadala sa Joke akin, lang, Kuya David, ah. pag pinadala sa akin yung mga sobrang loot bag na hindi kinlame, sinasabi ko sa'yo, wag kang gitera. Hindi ka magiging buraot. Sabi nila, uy, mga DJs ng Energy FM, mga buraot. Hindi, at least hinihingi mo ng diretsuhan. Oo. Hihintayin niyo pa po ba na maging malikot ang kamay namin at kunin namin yan? Huwag niyo na pong hintayin na pag nakawan But anyway, sila naman din po once again to Sir Jojo Mendrez. Congratulations po. Yes. Ayan, you are now officially part of Star Music ng ABS-CBN. And ulitin lang natin mga panggaha, yung sinasabi namin nga, nandito lang ako na awitin ni Mr. Jojo Mendrez, ay mapapakinggan po natin dito sa 106.7 Energy FM soon. Pero for now, enjoy muna natin yung song niya, yung revival song niya na Somewhere in My Past. Diba? Well, in the meantime, mga panggayan po muna mga kaganapan na aming nakalapa sa buong magdamag kagabi. Nabuhayan yung akla. Hanggang sa ano? Oo, hanggang sa isang... Kumain ang bakla ng tendon. Oo, pumasok ng naka-heels, lumabas na nakasaklay. Bilis ano. Grabe. Walang 30 minutes na maga yung tuhod. Ganun yung epekto. Diba? Yung isang kumain ng isang bandehadong pansit. Ay, hindi ako yun. Dalawa ako kayo, ano? Nagutom ako. Diba? Yung pansit inulam sa kanin. At isang platong malaki talaga. Hi! At that one, but two! Ay, but anyway, magpaalam na tayo. But anyways, mga bangga, maraming salamat po sa inyong pagantabay. Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. And we are still same, pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Bangga, wag mong sabihing radyo. Sabihin mo! Hi Pangga! Ako po si Gandang Kara and don't forget to follow us sa lahat ng mga social media platforms namin at Energy FM 106.7 sa Facebook, sa Twitter, Instagram, YouTube, and TikTok. At samahan mo na rin ako sa aking programang Hot Stories na lagi po akong live 12 noon hanggang 3 p.m. sa TikTok Live or sa Facebook Live. Ako po nag-iisang chicks ng radyo, si Gandang Kara. Pangga, wag mo sabihin radyo, sabihin mo Energy!